Magandang araw mga kasabong. Welcome ulit kayo sa aking YouTube channel. Sa ngayong episode na ito ay ating pag-uusapan ay tungkol sa pamamaraan ng pagpapakasta sa ating mga inahin at kung paano tayo magkapag-breed. So marami pong paraan. Ang una yung natural na po na yung natural po na meeting ng mga manok, yung pinapakawalan lang natin ang ating mga inahing manok at ang mga halimbawa may mga broodstock na tilang hinahayaan silang naka-range lang dito lang, naka-pre-range lang yung kagaya ng mga native na manok. So pwede yun na type sa pagpapakasta ng ating manok. Hahayaan lang natin ang ating manok. Minsan nasa cord lang ang mga broodcock, tapos pupunta lang ang mga babae nun. Pero ang disadvantage nun mga kasabong ay hindi natin malalaman kung sino ang ama ng ating manok. Tapos lalo na pag maraming nakalagay sa cord at mayroon pang mga stag na naka-pre-range din na pwede na silang kumasta. So hindi natin malalaman yun. At isa pang disadvantage nun, pag maraming mga babaeng mga inahing manok na ating naka-pre-range lang, so pagdating sa minsan pagdating ng gusto nilang mangitlog ay nag-aagawan po sila, nag-share po sila ng parehong pugad. So sa isang pugad ng manok ay magkaiba-iba ang mga inahin na umiitlog doon at hindi natin malalaman kung sino ang inahin at sino ang kanilang broodcock. So yun po ang disadvantage mga kasabong. Tapos isa pa rin sa mga method na pwede ay yung sinasabing tinatawag na flock mating. So halimbawa may malaki kang breeding pen, so may breeding yard ka na na ginawa mo, so pwede kang maglagay doon ng mga ilang babae magkakapatid. Usually ang ginagamit doon magkakapatid na mga babae, halimbawa 4 na inahin magkakapatid. Tapos ang broodcock inilalagay lang doon sa loob. So flock mating ang tawag noon. Ang disadvantage noon mga kasabong ay hindi natin malalaman kung sino ang inahin. So malalaman lang natin na ang kanilang broodcock ay halimbawa may broodcock ka na magaling na broodcock na ginawa mo doon, yan lang ang malalaman mo. Pero wala kang idea kung sino ang inahin dahil 4 silang nakalagay, 6 ang iba nga hanggang 12 ang inilalagay kagaya ng mga iba na gumagawa nun. So pag ganun, kahit magkakapatid pa ang mga babae na mga manok doon, hindi po natin masasabi na pare-pareho ang resulta nun. Mayroong mga inahin na mas magaling ang mga anak kaysa isa at mas maraming panalo. So yan po ang disadvantage nun mga kasabong. Ang advantage lang doon ay hindi nagaanong matrabaho dahil ilalagay mo lang doon ang mga inahin sa kan. Pero okay na din po yun ang flock mating, kagaya nung gaya ng ginagawa nila Bibo Enriquez na malaki ang kanilang breeding yard na ginagamit, may breeding pen. Tapos halimbawa pag ganito may damuhan din, tapos linalagyan nila ng parang interlink lang doon para hindi makawala ang mga babae. Tapos ang broodcock andun sa loob, tapos may trap nest lang. So sa tuwing mag-iitlog ang inahin ay papasok sila sa yung may kanilang pugad na may trap nest at hindi na sila makakawala doon. So yun, madidetermine yun kagaya doon. Pero ang sa akin, ang pinapalo ko dito na inirekomenda ko ay yung single mating talaga. So bawat breeding pen isang inahin lang. Tapos halimbawa may isang broodcock ka, pwede na yun iparis mo sa 8 inahin. So pero ang mga inahin mo ay separate talaga sila, either
battery cage lang ang inahin mo ang iba, tapos papakastahan mo lang doon. So mga para sa akin yung mga 8, kayang-kaya yun ang mga 8 na inahin sa isang broodcock. So pwede mo yun i-single mate ang bawat isang broodcock sa 8. So pwede yun na sa isang araw apat na inahin. So 2 sa umaga at 2 din sa hapon, tapos sa susunod na araw yun na po ang 4 na din. So hindi naman kailangan na bawat araw ay pakakastahan natin ang ating inahin. So mga 3 hanggang 4 lang sa isang linggo, okay na yun, fertile na yun. So halimbawa sa Lunes naka-schedule ang 4 na inahin. So sa Martes ang another 4 na inahin. Sa susunod na sa Miyerkules na naman, yun naman ang 4. So pasalit-salitan lang sila. So kung ating i-calculate natin, so mga 3 to 4 days sila makakastahan. Enough na po yun, kahit 3 araw lang ang pagpapakasta sa inahin. Enough na po yun. So mas recommended ko ang single mating, dahil sa single mating okay pa din ang flock mating, okay pa din yun. Pero ang disadvantage nun para sa akin, kahit may trap nest ka, ay talagang madaling malaspag ang ating broodcock, dahil lalo na pag halimbawa maraming babae na inalagay mo 12 doon at kakasta siya ng kakasta sa buong maghapon, so mas madali siyang malaspag. So mas gusto ko ang single mating na sa isang araw kahit makakasta lang siya ng 4 na bisis at hindi siya papayat. Sa flock mating din mga kasabong, kung mag flock mating kayo, huwag nyo pong sasanayin sa huwag nyo pong i-practice na magpapakain kayo ng mga broodcock at inahin ay sabay-sabay lang sila doon. So dapat ilabas mo ang broodcock, halimbawa sa isang breeding pin na malaki, ilabas mo sila, ilagay mo sa 3x3 or sa cord at doon mo papakainin. Huwag mo silang papakainin na kasama ng babae, dahil yung tandang hindi yun kakain pag maraming babae doon. Ang pagkain ay ipapakain niya sa lahat sa mga inahin, tapos ang ating broodcock ay masisira. Yun po ang experience ng iba, na hindi naman ako naniniwala doon sa sinasabi ng iba na ang kanilang broodcock raw pag pinapakasta nila ay medyo naduduwag. Hindi po ako naniniwala doon. Ang cause po yun mga kasabong, dahil nagkaganon, dahil sa oras ng pagpapakain, doon lang nila inilalagay ang kanilang broodcock kasama ng mga babae sa pagpapakain. Natural, ang broodcock hindi yun kakain, ipapakain niya lang yun lahat sa babae, at saka kaya siya naduduwag dahil payat na siya at medyo nagkakasakit na. Yun po ang mangyayari. Pero sa experience ko, hindi po ako naka-experience na naduwag ang mga broodcock ko. Ang ginagawa ko kasi single mating lang. So nasa cord lang ang broodcock. Tapos kung gusto kong magpakasta sa babae, kukunin ko lang ang broodcock at ilalagay ko sa breeding pin. Pagkatapos makakasta, isang bisis lang, kukunin ko, ibabalik sa cord. So at maya pag makapahinga na, kahit mga 30 minutes to 1 hour, ipapakasta ko naman siya sa isang inahin. Tapos sa hapon naman, papahingahin mo naman sila. Sa hapon naman ang 2 na inahin. So 4 na broodcock, 4 na inahin lang sa isang araw. So hindi malalaspag ang ating broodcock. So sa oras ng pagpapakain, individual din ang pagpapakain sa mga babae at sa broodcock, na separate sila. Yung disadvantage ng flock mating, kaya ayokong mag-practice noon, dahil may mga inahin na mga matatakaw sa pagkain, tapos ang iba ay medyo duwag, hindi nakakakain yun, yung mga duwag, at hindi rin yun mangingitlog ng maganda pag ganun. Tapos may mga inahin talaga na ayaw kastahan ng broodcock, dahil sa dami ng broodcock ng mga inahin doon. Ang broodcock minsan ay pumipili din ng mga inahin. May mga inahin lang siyang pinipili na kanyang kinakastahan. So ang iba doon, halimbawa 12 ang inahin doon na nasa breeding pin. So may tendency yun na may isang inahin doon na hindi makakapag-produce ng isang tandang sa inyo or ano man na ma-produce na sisiw, dahil
hindi siya nakakastahan dahil ang broodcock din ay minsan ay may mga pihikang broodcock na pinipili lang nila kung sino ang kanilang kakastahan. Di gaya nung single meeting lang, wala siyang choice pag inilagay mo siya sa breeding pen or ang inahin ay gusto nang magpakasta ay kakastahan niya talaga yun. At yung minsan pag nasa battery cage lang yung ginagawa natin, halimbawa ganito, dinadala lang natin ang babae at nilalagay natin doon, ginalagay lang natin sa broodcock para makastahan. So yun po ang ginagawa ko sa breeding ko. Ang iba may ang iba kong mga hinahin minsan nasa battery cage lang, ni-rotate ko lang, iba sa breeding pen. So mga ilang araw sila sa battery cage, ilalabas ko sila sa battery cage, ilalagay sa breeding pen. Yung namang nasa breeding pen, ilalagay ko naman sa battery cage. So i-rotate ko lang para makapag-exercise din sila dahil ang babae, ang manok pag naandan lang sa battery cage minsan ay nalulumpo at pumapangit po ang ating mga inahin pag nasa battery cage lang. So yan po ang gusto kong ma-recommenda, yun talaga ang single meeting lang. Tapos mga kasabong, kung magpapakasta kayo ng mga babaeng manok, huwag nyo pong pipilitin ang yung mga inahing manok kung hindi pa sila ready. Yung iba kahit hindi pa ready, pinapakastahan na. Sayang lang po ang lakas ng ating broodcock nun dahil hindi naman po yun mangingitlog. So ang inahin pag ready na sila mangitlog, saka mo na lang siya papakastahan. Paano po natin malalaman na ready na ang ating inahin kung sila ready nang mangitlog? Usually pag atin silang sinalat dito sa may puwitan nila, yung may pitso nila, sa may kilbon at may sipit-sipitan. Usually pag ready na ang babaeng manok mangitlog, usually mga 3 daliri natin dito ay talagang pasok yan dito, ang mga 3 daliri natin. At bukang-buka na po dito. Pag hindi pa po, medyo masikip pa po dito, hindi pa po ready ang babae, tapos malalaman mo talaga yun ang inahin pag gusto nang magpakasta, dahil pag hinuli mo yun sa breeding pen mo ay makikita mo silang parang kinikilig sila at parang nanginginig at gumaganyan sila ang kanilang katawan, na malalaman mo na ready na silang magpakasta. At pag pinakastahan mo yun, siguradong maitlog yun at hindi sayang ang lakas ng ating mga broodcock. Hindi po tama na kahit dito masikipa at ayaw pa ng inahin, papakastahan mo. Sayang lang po yun mga kasabong, at malalaspag lang ng madali ang ating broodcock. Para mas matagal ang longevity ng ating mga breeding materials, lalo na ating mga broodcock, huwag po natin silang ipapakasta sa mga babae na hindi pa ready. Ako, bawat araw chinicheck ko yun ang babae kung manok, kung nagbi-breeding ako, kung hindi pa sila ba hihinto. Malalaman mo naman yun kung hihinto na sila dahil unti-unti nang sumisikip ang kanilang dito sa may kanilang kilbon. So medyo sumisikip na, alam mo nang malapit na itong humintong umitlog. So yan po ang practice na ginagawa ko para tumaas ang longevity ng ating mga breeding materials. At hindi po ako nagpapakasta talaga sa mga inahin na hindi ready. Tapos dapat suportaan natin ang ating mga breeding materials araw-araw ng vitamins. Kahit yung Red Seal lang, ang mga multivitamins plus electrolyte sa tubig, importante yun. At yung vitamin EDA, ako Calvex ang ginagamit ko na may vitamin EDA plus calcium. So ganun lang. Tapos injectable na D-complex sa ating mga breeding materials. Ako pag nagsimula ng umitlog ang mga babae ko, hindi na ako nagbibigay ng injectable sa mga babae, sa mga broodcock na lang. Sa mga babae, mga water soluble na vitamins na lang at mga tablet na vitamins ang binibigay ko sa kanila, at yung mga liquid vitamins kagaya ng Red Seal para gumanda po ang quality ng ating mga mapoproduce na mga itlog at eventually mga sisiw at mga stag. Yan po ang dapat natin
matutunan sa pag-breed. Hindi po, dahil po ang lalo na sa mga beginners, gusto ko lang pong itama ang kanilang paniniwala na pag ang babaeng manok ay hindi para sa kanilang paniniwala, pag hindi ito na kastahan ng lalaki ay hindi mangingitlog. Hindi po totoo yan, mga kasabong. Ang manok talaga kahit hindi mo pakastahan, pag ang manok mo ay darating na ready na siyang mangitlog, ay mangingitlog talaga yan. Pag bukang-buka na dito at makikita mo silang gusto nang magpakasta, yung pag hinahawakan mo o huhulihin mo sa breeding pin ay bigla silang parang gustong magpakasta at lumalapad ang kanilang balikat, ganun, at gusto silang magpakasta. Talagang ang manok yon ay mangingitlog talaga. Pag yan po ang tamang panahon na para pakastahan mo yun. Pag pinakastahan mo yun, kahit isa o dalawang bisis mo mapakastahan yun, siguradong may similya na yun, base sa experience ko. Pag ang manok ready nang magpakasta, so talagang may similya yun. Kahit pa nga yung mga pullets na bago pa lang nasubukan ko, meron na talagang itlog. Kahit sa primero pa lang nilang itlog, pag nakastahan na sila ay may posibilidad na may similya na yun. Tapos sa bawat araw din ang ginagawa ko din sa aking mga inahin, dahil para malaman ko kung may itlog sila at mangingitlog sila, dahil chinicheck ko po sila araw-araw, lalong-lalo na yung mga kumakain ng itlog. So kapag kumakain ng itlog ang inahin, ang ginagawa ko ay chinicheck ko talaga sila araw-araw. Malalaman mo yun pag may itlog. Dito sa puwitan nila, dito ipapasok mo lang ang daliri mo sa kanilang puwitan dito. Pag ipinasok mo yun hanggang doon, masasalat mo ang na may itlog. Ako, pag may itlog na ang inahin dito, so itatransfer ko yun sa battery cage para hindi niya makain ng itlog. Yung ginagamit ng mga layer kills na gumugulong lang ang itlog papunta sa baba para hindi makain ng inahin. Yun po ang ginagawa ko basta kumakain ng itlog. Inilalagay ko sa layer cage para doon siya mangitlog. Araw-araw, kahit malalaman ko talaga sa isang araw na ngayong araw may projected na ako na ang itlog ng manok ko ay halimbawa may 10 inahin na may itlog na nasalat ko. So alam ko na may makukulikta akong itlog na 10 sa isang araw. So yan po ang mga dapat natin isaalang-alang kung tayo ay magbe-breed, lalo na sa pagpapakasta ng ating mga manok. Huwag po nating sayangin ang lakas ng ating mga broodcock kung ang ating mga babae. Ito po ay isang tip ko talaga sa mga lalong-lalo na sa mga baguhan na nagbe-breed, na dapat huwag nating gawin ang mga bagay na yon, na magpapakasta tayo sa inahin na hindi pa ready, dahil sayang lang ang lakas ng ating broodcock at mas madali silang malaspag pag ginagawa natin yun. Sa flock meeting, sa iba ganun ang pinapractice nila, maganda naman ang result sa kanila, pero ako hindi ko po inirekomenda ang flock meeting kahit pa mayroon yun ng trap nest, dahil nga sa experience ko, mas madali malaspag ang ating broodcock. Sa isang araw, maraming bisis yan nakakasta. So halimbawa may 10 inahin ka inilagay, tapos sa bawat inahin kakasta siya ng 2 bisis sa isang araw. So sobrang-sobra na po yun, mga kasabong. So malalaspag talaga ang broodcock natin. Di kagaya nung pakakastahin mo lang siya sa isang inahin ng 1 bisis sa isang araw, okay na yun. Hindi naman kailangan talaga na pakastahan ng marami ang inahin. Sa isang linggo, 3 hanggang 4 na bisis lang pakastahan ang inahin. Sapat na po yun. May mga similya na po yun ang mga itlog nila. So ano po, hanggang mga kasabong, hanggang dito lang muna tayo. Dito lang muna tayo sa topic natin na pamamaraan ng pagpapakasta ng manok, or yung mating method na ating matutunan. So bago po tayo magtapos, ay
nakikisuyo po ako sa aking mga sa mga bagong naligaw dito sa aking YouTube channel na paki-subscribe na rin at paki-hit ng notification bell, paki-share at paki-like ng ating mga videos para naman lumago sa ating YouTube channel. So sa susunod nating topic ay pag-uusapan naman natin ang egg collection at egg disinfection at yung pag egg storage po, yung kung saan natin ilalagay at paano natin i-manage ang ating mga itlog para hindi masira. So hanggang dito lang muna tayo mga kasabong. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at maraming salamat sa lahat ng mga bagong subscriber na nag-subscribe sa aking YouTube channel. So hanggang susunod nating pagkikita, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod, mabuhay po kayong lahat.